Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, mga talatang 27 hanggang 32. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Pag ito ay first time na napakinggan ng isang tao, iisipin niya na ito ay literal. At kung ito ay kanyang gagawin, siya ay mawawalan ng paningin, siya ay mabubulag. Ganon din yung kamay. Ganon din yung paa kapag ginawang literal. Pero ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon, kaysa ang ating katawan ay dalhin at mapasa apoy ng impyerno, mabuti pang wala itong bahaging ito na pinanggagalingan ng pagkakasala laban sa salita ng Diyos at laban sa Diyos. Ngunit ito ay ibig sabihin ito ay baguhin ang lahat ng ginagawa ng mga bahagi ng katawan na ito na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Iba yung pagbabantay sa sarili ang ibig sabihin ng katagang ito. Tukso pa lamang ay simula ng tanggalin o simula na ng tunggalian. Kailangan na nating ayusin ang ating paninindigan sa pakikibaka laban sa kasamaan. Struggle nga po ito, kaya nga sabi tunggalian. Kailangan ang matibay na pagpapasya, hindi na natin hahayaang gamitin ng tukso ang ating kahinaan at putol-putulin ang ating pagkatao. Dapat ay maging buo ang ating sarili, at maging isa ang puso, isip at gawa. Tumatambad pa lamang ang okasyon ng kasalanan, ipinaglalaban na ang pananampalataya. Sa oras na mahati ang ating puso, nabubuksan na ang pinto para sa kasalanan. Tagilid na tayo sa laban. So ang gustong puntusan dito, kailangan buo ang ating buhay, ang ating katawan, na mapunta sa buhay na walang hanggan, hindi pira-piraso. Itanong sa sarili, kanino ba ako nabibilang, kay Kristo o sa kalaban? Nabibilang tayo sa lumikha at nagliligtas sa atin sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya nga kapag ang isang tao ay minsan nananahimik, dalawa daw ang bumubulong dyan, ang masama at ang mabuti. Kaya nga meron daw demonyo at mayroong anghel na minsan kapag tayo nagdidesisyon kung gagawin ang tama o magpapatuloy sa pagkakamali. Paano tayo mabubuo? Lalo na kung maraming boses ang nangungusap sa ating kalooban. Totoo yun. Pakinggan ang kalooban ng Diyos sa malalim na pakikipag-liig sa Kanya. Ang kailangan, maaaring tayo palaging nakalink, nakaugnay sa Kanyang mga salita upang ang bulong ng mga kaaway sa ating buhay ay hindi magtagumpay. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.